sa bahay ni Sarah Jane ay mukhang bibig ni Sunny ang alak. Atat na atat siyang mag-shot. Kami na noong oras na yon kaya nagawa ko rin siyang sitahin. Bakit ba mahilig kang uminom? Tanong ko. Wala lang. Bakit? Babawalan mo ba ako? Seryosong tanong niya. Hindi naman, sagot ko. Pero, hindi yan ang totoong laman ng puso ko dahil ang totoo ay gusto ko siyang bawalan. Habang nagtatagal kami ni Sunny ay parang napipika ako sa mga sandaling lasing siya. Hindi naman siya nagtitrip. Lumalayo siya sa akin at hindi niya ako hinahalikan kapag nakakainom siya. Ako naman, hindi nagsasawang magtanong kung ano na naman ang pinaglalasingan niya. Noong una, problemado daw siya sa mga grades niyang bumagsak noong nakaraang school year. Mechanical engineering kasi ang course niya pero wala siyang ipinasa. Sobrang hilig kasi ni Sunny sa mga sasakyan, pati sa mga computer games ng karera ng kotse at kung ano-ano pang mga vehicles. Passing time talaga niya ang makina. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa nanay niya sa Yuki na halos bagsak lahat ng grades niya. Sulatan mo ang mama mo kung hindi mo kayang sabihin sa phone. Sabi ko. Ako? Susulat? Wala akong hilig dyan. Sagot niya. Hindi naman hilig ang pagsulat ng letter eh. Kailangan mo lang gawin kung hindi mo kayang aminin sa mama mo ang problema mo. Sabi ko. Pero pinagkadiinan niya na maliban sa mga homeworks noong high school niya, na paggawa ng sulat ay talagang never pa siyang sumulat ng kahit na anong klaseng letter. Aminado naman si Sunny na talagang mahina siya sa English o kahit sa paggawa lang ng simpleng letter. Sa totoo lang, maraming hindi okay tungkol kay Sunny. Kulang ang mga natutunan niya sa paaralan. Pero hindi ko naman masasabing bobo siya dahil madiskarte naman sa praktikal na buhay at sensible naman siyang magsalita. Hindi siya nakakapag-English dahil marami siyang words na hindi alam. Pati sa math, mahina rin. Gayon pa man ay hindi iyon naging dahilan para bumaba ang pag-ibig ko para sa kanya. Mahal ko siya. Hindi dahil sa anong meron siya. Mahal ko siya dahil mahal ko siya. Ang mga bagay kung saan magaling si Sunny, ito ay ang mga sumusunod. Magaling siyang uminom ng alak. Magaling magyosi. Magaling bumalik. Magaling tungkol sa mga makina o anything about engines. Alam niya lahat ng parte ng makina ng sasakyan at sobra ang hilig niya sa mga vehicles. Pero noong sumapit na naman ang pasukan, hindi na nag-enroll si Sunny. Sa halip ay nag-vocational course na lang siya sa automotive. Iba ang school niya at madalang na kaming makapuslit ng pagkakataong magsama sa bahay nila Sarah Jane. Noon ako nasasaktan dahil tinatakas ko na nga lang yung time para sa kanya pero madalang pa siyang makipagkita. Gusto raw niya kasing ipasa kahit automotive mechanics lang. Para kahit papaano ay may diploma siya. Nahihiya na nga ako sa bahay eh. Si Lola Mael na lang ang hindi lumalait sa akin. Sabi niya sa akin noon, matagal ko nang alam na tatlo silang magkakapatid at nasa UK ang mother nila, while ang tatay nila ay isang sundalo na nakadestino sa Infanta Quezon.
Bali ang kasama lang nila sa bahay nila ay isang tita nila at ang Lola Mael nila. Madalas ikwento sa akin ni Sunny ang Lola Mael niya. Sobrang bait daw sa kanya at si Lola Mael lang ang nag-iisang kakampi niya sa bahay nila sa Bulacan. Init daw ang dugo sa kanya ng tatay niya at ang mga nakababatang kapatid daw niya ay mga matatalino at hindi siya makaporma sa mga ito. Hindi na nga nila ako ginagalang eh. Sabi minsan ni Sunny patungkol sa mga kapatid niya. Bobo kasi ako eh. Dugtong pa niya sabay tingin sa akin. Ikaw, Desiree, bakit ka nagtsatsaga sa akin? Tanong niya pero ninitihan ko siya, saka ko siya hinagkan sa kanyang pisngi. Sabay sabing, Mahal, kahit ikaw pa ang pinakabobong tao sa buong mundo, wala akong pakialam. Kasi, mahal kita. Namahal ko si Sunny noon pero nahihirapan ako sa sitwasyon namin dahil nga palihim lang kami nagkikita. Noong mabalitaan ni Mama na may boyfriend ako ay agad nila akong sinita. Graduating na kasi ako noon at si Sunny naman ay para makapag-stay lang siya dito ay namasukan siyang mekaniko sa isang talyer. Graduate na siya noon ng vocational automotive course niya. Sobra ang panggagalaitin ni Mama noong sinita niya ako. Sakto kasi ang sinabi niyang mekaniko ang boyfriend ko at tanging si Lolo Elong lang ang pinagdudahan kong nagsumbong dahil kay Lolo Elong ko lang na ikukwento ang tungkol kay Sunny. Hindi ko pinapansin noon si Lolo Elong at hindi ko rin siya tinutulungan sa mga trabaho niya. Si Lolo Elong kasi ang tagapagluto sa bahay. Yun ang trabaho niya at paminsan-minsan ay binibigyan din siya ng pera ni Mama. Parang katulong si Lolo Elong sa bahay dahil pinabayaan naman siya ng mga kapatid niyang mayayaman. Kahit sinusungitan siya ni Papa madalas ay hindi niya magawang lumayas noon. Nagtitiis lang siya kapag sinusumpong siya ng sakit niya at nagkukulong lang siya sa kwarto niya. Lalabas lang kapag okay na naman siya. Dati, kapag sinusumpong siya sa sakit niya ay agad ko siyang papasukin sa kwarto niya. Pero mula noong sitahin ako ni Mama tungkol kay Sunny at si Lolo Elong, ang duda kong nagsumbong ay hindi ko siya talaga pinapansin at tinitiis ko siya kahit alam kong nahihilo na naman siya sa silid niya. Minsan pinatawag pa niya ako sa kapatid ko pero hindi ko siya pinuntahan. Talagang tiniis ko siya. Pero noong malaman kong si Liana pala ang nagsumbong kay Mama, agad akong nakonsensya sa pagtiis ko kay Lolo Elong. Agad akong nagsorry sa kanya. Sobra ka naman kung iniisip mo na ako ang nagsumbong. Tayo na nga lang ang magkakampi dito sa bahay eh. Nilalaglag pa ba naman kita? Ganito ang salita sa akin ni Lolo Elong noon na kahit 52 anyos na ay banaag pa rin ang kagwapuhan niya. Sorry talaga. Akala ko kasi nilaglag mo na ako eh. Sabi ko pero ang sagot niya, gusto kong makilala si Sunny. Sabi niya, Bilinano namin dalawa kung paano niya makikilala si Sunny. Hanggang sa sumapit ang linggo, nagkunwari siyang may sakit at kailangan niyang magpa-check up at sasamahan ko siya. Noon nga ay nakilala nga niya si Sunny.